fear, nor if I'll walk the way with him or meet him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my first relief. How precious day that grace I fear, the how I first believe. Six once again, Amazing Grace, hallelujah. Amazing grace, how sweet. Tayo po'y tumayo mga kapatid. That saved I once was lost, but now I'm found. Was blind, But now I see. for the last time, Amazing Grace, hallelujah. Amazing grace, how sweet The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen, hallelujah. At Shalom Bride, at tayo po yung magpapasimula na. At inimbitahan ko si Bar Judy na siyang magbigay ng opening prayer. Bar Judy, God bless. Amen. Glory to God. Tayo mukot manalangin. Patuloy po kaming papasalamat, pakilang Diyos sa lahat ng iyong kabutihan, papala at biyaya, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na paglalakbay sa mundong ito, Lord. At maraming salamat sa kabila ng kadiliman ng mundong ito. Patuloy mo kaming
sakop, Panginoon. Tuloy na nagkakalooban ng mga biyaya, pag-ibig, Panginoon. Ilang Diyos sa gabing ito, Lord, patuloy kaming Amen. Humihingi, Panginoon, sa iyo ng dakilang biyaya sa pakikinig ng iyong mensahe na siyang bibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa paglalakbay, Panginoon, sa magulong sanlibutan ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa vindication, Panginoon, sa lahat ng iyong mensahe, Panginoon, na aming naririnig sa kapayapaan, kagalakan, ng Diyos, pagliligtas mo sa bawat sandali ng aming buhay. Tuloy mo kaming hawakan, Panginoon, at palakasin, Panginoon. Bigyan ng sakdal na pananampalataya na kilang Diyos na galing sa iyo. Amen. Tulungan mo kami sa bawat sandali ng aming buhay. Tunay na wala kaming magagawa kung wala ka, dakilang Diyos. Kaya lahat ng bagay tinitiwala namin sa iyo. Maging sa panahon na ito, Lord, ng krisis, Panginoon, ikaw ang aming inaasahan, nagtitiwalaan, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, pagkat ito, Lord, ang pinangako mo sa amin. Diyos, sa gabing ito, pagpalain mo ang bawat isa na makikinig sa lahat ng iyong mensahe, maging sa dako, Panginoon, na naka-online, sa ibang mga bansa, Panginoon, nakikinig, na mga bride mo, nakilang Diyos, patuloy mo din silang ingatan, gabayan, ilang Diyos ng iyong makapangyarihan kamay. Binabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, in thy mighty name, gracious name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. At masaya ba ang bawat isa? Amen. Lahat ng pinagpala ay magsabi na praise the Lord. Amen. Hallelujah. At bago natin bigay sa ating song leader, gamitin natin yung My Life is in You, Lord. Gamitin natin na ating mga kamay, papuri sa Panginoon. I will praise you with all of my life. I will praise with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. At binibigay ko na kay Batin. God bless. In you is in you, my life is in you, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you, in you is in you, in you. Amen. At napakasarap pong magpuri at umawis ng Panginoon. Amen. Sa ating mga pananagumpay ng mga dagang araw. Kaya dapat natin siyang sambahin. Amen. Papurihan sa magitan ng masasayang awit. Amen. At tunay po na kapag tayo umawit nang galing sa ating mga puso. Amen. Na wala tayong inintindi, inisip na iba. Alam nyo, ang Panginoon po ay nagagalak sa bawat siya sa atin. Hallelujah. So, tayo umawit. Fill my way with love. Hallelujah. At gamitin natin natin yung mga kamay sa pagpupuri sa ating Panginoon. Glory. Hallelujah. Amen. Let me walk, blessed Lord, in the way that has God, leading straight through the land above. Giving cheers everywhere to the sad and the low. Fill my way every day with love. Fill my way every day
with love. Amen. As I walk with thy heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Keep me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness rule. Keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with thy heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Soon the rest will be oil, and I'll travel no more, but abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day with love. Amen. Hallelujah. Fill my way. Fill my way every day with love. Glory. As I walk with thy heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Hallelujah. Glory. Napipili niyo ba ang pag-ibig natin, Panginoon? Hallelujah. So another song, Hallelujah, standing on the promise. Matili tayong nakatayo sa pangako ng ating Panginoon habang wala pa siya. Glory. Me. Glory. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Amen. Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. Holy sons of God and first ascend. By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Amen. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, glory. I'm standing on the promises of God. Hallelujah. Standing on
the promises I now can see. Perfect praise and cleansing in the blood for me. Standing in the liberty why Christ makes free. Standing on the promises of God. Amen. He's standing. He's standing. He's standing on the promises of God, my Savior. Standing. He's standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's word. Standing on the promises of God. Standing. Standing. He's standing. Standing on the promises of God, my Savior. He's standing. He's standing. I'm standing on the promises of God. Standing, hallelujah. He's standing. He's standing. He's standing on the promises of God, my Savior. Standing. He's standing. I'm standing on the promises of God. Hallelujah. Woo. Amen. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen. Nawawala yung ating pagod maghapon. Hallelujah. So, last song. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Glory. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Once again, glory! Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Once again, glory! Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, right? At Panginoon. Amen. Tunay na ika'y walang katulad. Amen. Ang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmama. For the last time, hallelujah.
kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. At purihin ang Panginoon sa mga awitin, papuring awit. At tayo po ay pinagpala sa gabing ito. Amen. At tunay na ng Diyos ay tunay na ang biyaya niya ay sapat para sa bawat isa. Amen. Ang biyaya niya, ang habag niya ay sapat para sa isa. Amen. At karapat dapat siyang papurihan sa anumang bagay ay tunay na ang Diyos ay nandyan para sa atin. At tayo po ay dadako na sa pasasalamat at papuring awit. Kung may nais na magbigay ng pasasalamat, papuring awit sa Panginoon, ay malaya po siyang makapagtaas ng kamay. At sino po ang unang magpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid? Ayan, si Brother, si Abraham. God bless, Bernoy. At sa yung Thanksgiving. Praise God, at nais muling ibalik ang papuri sa Diyos na buhay, sa kabutihan niya, sa latong bagay, sa pag-iingat niya, at paggabay sa hanap buhay, ay naroon siya. At lubos ang pasalamat sa kanyang kabutihan dahil sa kagalingan ng aking misis nung pinagpili ng linggo. Dahil nung bago pinagpili ng linggo yun, pinagpili ko rin nung Sabado ng gabi yun po mga kapatid. At pray uli ng mga anak ko sa nung linggo kay pastor ito sa church. At mapayapa ako rin pong watid dahil once na ibigay mo sa Diyos ang tiwala at manampalataya ka, huwag ka nang magdududa, huwag ka nang sumagi ng isip na negative. I-claim mo talaga magaling na yun dahil lahat ng mga bagay ay nasa kamay ng Diyos yan. Kahit sa hospital padalin yan, kahit sa sindok padalin yan, kung hindi pagalingin ng Diyos yan, wala kang magawa niya. Dahil lahat ng bagay ay ginagamit na ng Diyos ng instrumento, ang mga doktor, medisina, science, na ginagamit na ng Diyos yan na nagpapagaling talaga ang Panginoon. Kaya huwag tayong pumukus ng 100% sa mga science. I-focus natin ang isip natin 100% sa salita ng Diyos. Dahil yun ang makapangyarihan sa lahat. At lubos akong pasalamat sa Kanya dahil tinugon niya, nakakain na ng maayos, nakapagpahinga na at tumigil na rin yung pagsusuka ng dugo. Talagang nasa kamay ng Diyos ang lahat. Kaya at sa akin din po kapatid ay lubos akong pasalamat sa Panginoon sa paggabay niya sa akin dahil malapit mag 2 months na wala akong maintenance. Ako na lang kusa po kapatid, sumagi sa isip ko na hindi na ako magagamit ng maintenance ng dasartan. Hindi naman ako doktor, hindi naman ako parang magbasa ako ng spoken word, laging panampalataya ang laging babasa ko. Kagaya kanina, pagdating dito, nagbasa po ako ng nabuklat ko sa yung communion na spoken word. Napakaganda pong kapatid dahil laging tipo doon yung binabanggit ng prophet sa kay Abraham at kay Lot pagdating sa panampalataya. At nabanggit ng prophet nung tungkol sa mga pagsubok na higit pa sa ginto at kayamanan kung tayo ay sinusubok dahil dinadala siya yung ating panampalataya na yun ang sinabi ng prophet doon na pasalamat tayo pag tayo ay kung tayo ay sinusubok, hindi yung pag sinusubok na kasimangot, kasi pag nakasimangot ka sinusubok ka, hindi tagumpay yun. Pag sinusubok ka, nakangiti ka, pero puri mong Panginoon, yun ang tagumpay. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil sa Tagal ko narinig sa kanina ko lang yung communion na Tagalog kasi dati pong watin mga English kasi ay hirap ako sa English. Kaya lubos mo salamat sa Diyos dahil naunawaan ko yung mga sinasabi ng minsan ng prophet doon po mga kapatid. Kaya lubos yung pasalamat kanya sa lahat-lahat ng mga bagay, sa kanyang kabutihan dahil ito na yung time na
desisyon ako na ano na talaga na wala nang maintenance hanggang rapture nito mga kapatid. Dahil sabi ko, dahil sa aking sa aking pag-unawa mga kapatid, talagang pagdating sa buhay, Diyos ang may karapatang kumuha ng buhay. Kung talagang nakatalaga ka sa body change, talagang body change ka talaga. Kung talagang tayo naman nananampataya sa huling panahon ito na body change tayo ng Panginoon na datingan sa huling panahon ito. Kaya yun lang yung kagalakan ko sa kanya dahil napakasarap po mga kapatid na tumulog na mag-pray ka lang. Kasi dati po kapatid, halos ilang taon din na kumain, isip mo gamot. Tumulog, hapunan, isip mo gamot. Dahil yun ang nakasaksak sa isip mo eh. Dahil yun ang yung tinuro sa iyo na kailangan itong oras ilumin mo. Pero pag pagkakain mo, pahinga, humiga, muni-muni salita ng Diyos. Wala kang iniisip sa medisina mo. Napakasarap ang batid, napakimbing ng tulog ko. At saka ilang araw na nabiyaya ko na tuloy-tuloy nilang buwan. Maganda rin pagramdam ko batid. Parang normal ang pagramdam ko. Siyempre bilang katawang lupa, kung minsan mainit ang panahon, siyempre kahit wala namang diferensya sa pilhan, tinatanong ko kung talagang mainit daw. Kung anong ramdaman nila, tinatanong ko yung mga unbeliever. Medyo nano daw, masakit sa ulo. Normal lang sa tao talaga yan na gano'n na pag yung panahon. Kaya yun ang kagalakan ng kanya, katuwaan, dahil siya binigay ng Panginoon sa akin ang buhay at kalakasan sa lahat ng bagay. At binabalik ko po ang kapurihan sa kanya. Amen. God bless Bernoy. At yan ay nilagay sa puso ng ating kapatid. Amen. At kung kaya ng faith natin na walang maintenance, bakit hindi? Di ba? Nasa faith natin yan mga kapatid. Kung ayaw na ng losartan, may alternative naman doon. Dasal na lang, di ba? Magkatunog naman yun eh. Losartan, dasal na lang, di ba? So, ang Diyos ang bahala po sa atin mga kapatid. Pagkatiwala natin lahat ng bagay sa Panginoon dahil siya ang tanging nakakaalam. Pero kung magme-maintenance ka, wala rin problema mga kapatid. God heals in medicines, God heals in miracles, di ba? Sabi ng propeta. So, tayo po ay nagpapalakasan lamang dito mga kapatid. So, sino pa po ang nais mga kapatid na magbigay ng papuri pasalamat sa Panginoon? Si Sister Linda, God bless. Good morning, Bride. Nais na magpasalamat kay Lord dahil sa nagkasakit po ako ng UTI. Kasi minsan maalat ako magluto na sobra. Nagpapasalamat na kay Lord dahil gumaling na yung UTI ko. Water lang pala, water therapy lang ang ginawa ko po. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil kahit anong sakit natin, talagang pinagagaling niya tayo. Nais ko siyang andugan ng isang awit. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, oh your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory
healing in your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I praises to your name, Jesus. Praises to your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Hallelujah. At siguro kung wala na po mga kapatid, ay tayo dadako na sa pagkakaloob at awitin natin yung Leave It There, Kyop G. If the world you will hold of its silver when it's gold, and you have the with meager pay, just remember take your burden to the Lord. Leave it there. Tayo tumayo mga kapatid. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Amen. Hallelujah. At tayo po ay mananalangin. Hiling ko na tayo po. Ama naming Diyos na mapagpalang Ama na siyang hindi nagbabago, O Lord. Muli Panginoon ay nagpapasalamat po kami, O Lord, sa buong kalakasan at pagpapala na ipinagkakalob niyo po sa amin sa kabila ng mga trials, O Lord, at mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan. Tunay nga, O Lord, na maraming salamat po Panginoon sa patuloy na ibinibigay niyong kalakasan sa amin. At tunay nga, O Lord, na kung wala ang mga biyaya na ipinagkakalob niyo sa amin, O Lord, ay tunay nga, O Lord, na wala kami mapupuntahan, Panginoon. Kaya, O Lord, naparito kami, Panginoon, at upang ibalik sa inyo, O Lord, ng 100% ang aming buong lakas sa pamagitan ng aming mga papuri, O Lord, at sa pamagitan ng mga offering na ito, Lord, na pinagkalob ng inyong mga anak. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon. At tunay nga, O Lord, na i-bless niyo po, O Lord, ang mga kamay na ginamit niyo sa gabing ito. At tunay nga, O Lord, na patuloy na ang biyaya niyo, O Lord, ay bumuhos sa bawat isa sa amin, Panginoon. At tunay nga, O Lord, na marami kaming dapat ipagpasalamat sa inyo. At tunay na kulang ang aming labi, O Lord, upang ibalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Salamat, O Lord, sa bawat pinagdadaanan namin, O Lord. Salamat, O Lord, sa mga bagay na palagi, O Lord, na nariyang kayo, Panginoon. At tunay na ipinadadama niyo, O Lord, ang inyong presensya sa amin. Sa maliit na bagay, O Lord, ay nandiyan kayo palagi para sa amin, Panginoon. Kaya, O Lord, muli sa aming pagpapatuloy ng serbisyo, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, wala kaming ibang inihiling, kundi, O Lord, na ay makamtan namin, O Lord, ang mga kapahayagan na nais niyong ipagkaloob sa amin. At tunay na, O Lord, makorek kami, O Lord, sa mga bagay na nakita niyo mga kakulangan sa bawat isa, O Lord.
at tunay na masumpungan kami, O Lord, ng tunay na buong nilalakaran namin ng inyong salita, Panginoon. Kaya, O Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang siya mag-take control, maging sa online, Panginoon, sa mga makikinig ngayon, Panginoon, ay kayo po ang siya magpala, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi mamaya, ay baunin namin, O Lord, ang mga salita na aming mapapanggan sa gabing ito, O Lord. Salamat, Lord, tunay na sa inyo lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. At tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi, ang pangangaral ng kanyang salita. Awitin natin yung I Know I'm the Bride bago natin bigay sa ating pastor. I know I am the bride that you're returning for. Oh, dressed in garments white and wrinkles free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Tunay na narito ka, Panginoon. Ang presensya niyo ay pinadadama niyo sa akin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. I will do anything. I will give everything to you, my Lord. I will sing, hallelujah. I will sing. I will worship you. At binibigay ko na sa ating pastor. I will Pastor Ed. bow myself down humbly at your throne. I will do anything to give you everything. You my Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Bumasa tayo ng ilang scripture. Matthew 22. Verse 37. Ito po ang Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. Tayo po yumuko. Mahabagin at mapagpalang Diyos, marami po salamat muli at dinako mo kami sa iyong presensya, nanambahan at pagpupuri. Muli mo pong katagpin, Lord, ang bawat isa na pumaparito. Taglay, Diyos, kaya mo tahod at makinig sa iyo. Yung mga instruction, direction, encouragement sa paglilingkod. Patuloy mong katagpuin, Lord, ang lahat sa kanilang mga suliranin, problemang kinaharap sa buhay. At ikaw ang aming great provider, ikaw ang aming great healer, ikaw ang all in all sa amin, Panginoon. Kaya nakikita mo ang bawat dalahin, ang bawat kabigatan ng iyong mga anak. At ito po, Panginoon, ay aming pinahayag sa iyo na ikaw ang kumatagpo mamaya sa prayer meeting, sa prayer line. Ikaw ang magbigay ng hallelujah, authority sa aming mga labi na i-claim ang iyong mga promises. Hallelujah sa gabing ito. Pagpalay mo ang pagkabasa ng iyong mga salita. Patuloy kang maghayag, Lord, mag-vindicate nito sa aming mga puso. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na.
Binabati ko kayong lahat na narito at gayon din ang mga wala sa mga oras na ito at natali o naabala sa iba pang mga bagay-bagay. We believe na ang lahat ng yan, mga kapatid, ay mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay na tayo'y mahadlangan sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sapagkat isa lang ang commandment ng Diyos, ito yung mahalin siya, di ba, ng buong puso, buong lakas. Tingnan natin yung first and great commandment. Anong sabing ganon, mga kapatid? This is the first and great commandment. Amen? Ano yun? Sa 37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. So mga kapatid, ang paglilingkod, mga kapatid, ay dapat with all thy soul and with all thy mind. Amen? At sinabi doon na ito ang great commandment. At na-mention ng prophet, yung quote na yan, na-preach niya raw yan, dito sa isang mensahe, unbelief does not hinder God, 1952. Sabi niya, one time, I was preaching on the subject of the 11th commandment or the forgotten beatitude. It was in the 11th chapter of Matthew, the 6th verse. It said that John sent his disciples over to find out and ask Jesus, was he really the Messiah or not? Okay? And Jesus, was he really the Messiah or not? And Jesus never gave John a book on how to behave in the church or how to behave in prison or so forth. He just said, stay still, the service is over, and then you make up your own mind. See? At yun po ang tinuran ng ating mahal na kapatid, na propeta, Brother Branham, at nasambit niya yung tinatawag na 11th commandment sa time ni John na ang Panginoon ay nangusap sa kanyang mga alagad at tungkol sa pagkakilala nila, mga kapatid, sa ating Panginoon. So it said that John sent his disciples over to find out, as Jesus, was he really the Messiah or not? Kasi dumating po sa time ng medyo confusion si John, di ba? Dahil na-separate siya kay Christ, nakulong siya, okay, at andun sa prison, hindi niya nasubaybayan yung kanyang pinoran, hindi niya nakita yung manifestation, no, na kung saan ay nangyari sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Although winitness niya ito, kaya dumating ang time, nagpadala siya ng mga alagad upang manmanan, di ba, ang ating Panginoon at ipatotoo kay John kung siya nga, if he really was the Messiah or not. Can you say amen? Sapagkat ang ministry ni John ay patapos na, gusto niyang makita na ang kanyang pagpapagal, diba, at ang kanyang suffering doon sa jail ay hindi mawalan ng kabuluhan. Amen? Bagkus naiporan niya, amen, naituro niya, amen, sa sangkatauhan ang tunay, mga kapatid, na Mesaya. Kaya ano po, mga kapatid, ang nangyari doon sa istorya? Ang mga alagad ni John ay nagmasid at nakita nila ang ministry ng Panginoon, bagamat napakaiksi, 3.5 years. Nakita nila ang mga tao ay nagsisisi, ang mga tao ay tumatanggap, ang mga bulag ay nakakakita, lumpoy lumalakad, ang mga tao ay nagbabalik loob sa Diyos. Amen. At sinabi nila lahat ng kanilang nasaksihan kay John. Amen. At sabi ni John, thank God, praise the Lord, no, ang aking ministeryo ay hindi nasayang. Naiporan ko ang tamang mensahero. Can you say amen? Naiporan ko ang tamang Mesaya.
At sometimes, mga kapatid, no, sabi nga ng prophet, ang ministry ay nag-i-start sa dulo, hindi siya pasimula. Amen? Sometimes sa ating old age, diba, doon nagpapasimula ang ministry, hindi sa time na tayo ay young, youth, kagaya ni Moses, diba? Nag-start, mga kapatid, ang ministry niya at the age of 75. Ama, mga kapatid, si Simeon na-fulfilled ang kanyang prophecy sa kanyang old age. Di ba? Sabi niya, hindi ako mamamatay hanggat hindi ko makita ang Messiah. Araw-araw siya lumalakad, araw-araw niyang pinagtatanong, di ba? May Messiah na ba? Mayroon na bang fulfillment ng mga scripture na to? Hindi tumigil si Simeon, di ba? Hanggang isang araw, nasumpungan niya ang katuparan ng mga hula. Amen? Kaya ang prophet ginamit ng Panginoon, di ba, sa time na siya sa dulo ng last 3.5 ng ministry niya. Di ba? Sa last 3 years ng ministry niya, ay doon siya ginamit. Amen. 2 years, di ba? 1963, 64, 65, then kinuha ng Panginoon ang propeta. Kaya, purihin ang ating Panginoon kung tayo ay dinatnan na mensahe, kahit tayo old age, pinermit niya, umabot tayo ng 60, di ba? May plano pa ang Diyos, mga kapatid, kung nabuhay tayo sa panahon na hindi naman lahat sinuswerte na 60. Di ba? Sometimes 40 pa lang. Di ba? End na. Di ba? Endo na. 50. Endo na. 50 plus. Diba? Kung 60 ka na, mag-rejoice ka na, magala ka na, dahil pinaabot ka niya doon sa ganong edad, diba? At isang sign, may plano pa ang Diyos para sa iyo, diba? Na paglingkuran mo siya hanggang sa huling mga araw ng iyong buhay. Nais kong i-share itong 11 commandments. Kung familiar po tayo, diba? Lahat yan sinabi ng Panginoon. Sabi, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Exodus 20, thou shalt have no other gods before me. Alam natin lahat yan. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the water. Okay? Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation. So marami pa yan. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Amen. 6 days thou shalt labor. Diba? At sabi nga nun, for in the 7th day thou shalt hallowed it. Then sa verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. At 7, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, or anything that is thy neighbor's. Lahat ng mga sinabi niya na yan, mga kapatid, amen, ay patungkol yan sa tinatawag na mga moral law. Di ba? Lahat ng tinatawag na commandments na yon, bukod doon sa tinatawag na first and great commandment, ay tinatawag lahat na moral law. Amen. Kung nasunod mo yon, okay, mapalad ka na dahil ikaw ay meron ng good moral values. Diba? Kaya nga sa school, meron tinatawag na values. Diba? Sapagkat kung hindi mo alam yan, diba, ay para kang tinatawag na heathen. Diba? Or tinatawag na pagano. Sapagkat hindi mo alam ang values. So ang isang relihiyoso ay pwedeng ma-achieve yan.
Di ba? Pwede niyang ma-accumulate ang mga kaalaman at knowledge na yan. Sinyera ng Panginoon yung young rich ruler. At sabi ng young rich ruler, "Great teacher, how can one enter eternal life? How can one enter into heaven?" At sabi ng Panginoon, "Obey the laws." Di ba? Can you say amen? Sundin mo ang tinatawag na moral laws, moral values. Ang sabi ng binata, Panginoon, since youth, tinupad ko na po yan at napag-aralan na namin yan sa school. Maaaring ibig niya sabihin, siya ay religious school ang kanyang pinag-aralan. As a Jew, tinuro na po sa amin yan paulit-ulit. Second commandment, third commandment. Binalik siya ng Panginoon doon sa first and great commandment. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi niya? Love your God with all your heart. Binalik siya doon sa kautusan na yon. At winortes doon ang binata. Kasi kung mahal niya ang Diyos, diba, winortes siya sa first and great commandment, sell all thou hast. Give to the poor. Come and follow me. Yuko, mga kapatid, yung binatang mayaman. So, sa madaling salita, hindi 100% na nasunod niya yung first and great commandment. Diba? Kasi kung kaya mong mahalin ang Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa, kaya mong bitawan ang lahat dahil kay Kristo. Kaya mong lumakad, sumunod, diba? ng buong buhay mo sa Panginoon. Amen. At wala kang ibang iisipin. So lumilitaw, baksak yung binatang mayaman doon sa first and great commandment, which is the greatest commandment. Amen? Kaya sa teaching ng ating Panginoon, sabi niya, yung mga kautusan na yan, napapaloob lang yan sa dalawa. Pero ang una ay yung tinatawag na greatest commandment, na love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Paano mo magagawa with all your soul kung same old soul? Same old person, same old nature, same old husband which have the rule over you, na siyang may control sa iyo. Paano magagawa? Aalma yun at sasabihin ng una mong asawa, teka, wala kang headship Ako ang may control over you. Diba? Yun ang iyong old man. Hindi mo matutupad yung first and great commandments kung ikaw ay patching up, making it better, ang teaching mo ay partial realization. Hindi mo masusunod ang first and great commandments. Like the young rich ruler. Ang desire niya ay magmana ng eternal life. Diba? Makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero nung ibitawan sa kanya, mga kapatid, yung first and great commandment, laglag, mga kapatid. Sapat nabubuhay pa siya sa sarili niyang self-will. Di ba? Nabubuhay pa siya sa sarili niyang unbelief. Di ba? Kung wala siyang unbelief, sasabihin, yes, Lord. Susunod ako sa iyo. I will follow you. Di ba? Ay, napakayaman niya. Inisip niya ko. Mga ininvest ko. Mawawala ng nito, saysay. Diba? Tapos susunod ako sa kanya, maghihirap ako. Siguro kinuwenta niya na kung ano mangyayari. Tinignan niya yung buhay ng mga alagad. Yan. Sila Peter. Wala. Diba? Maasa lang sa love gift. Aring yun ang naging tingin ng binatang mayan, yung buhay ko ngayon. Ako pa nagla-love gift. Pag sumunod ako sa kanya, kinuwenta niya, bahagya siyang natigilan. Di ba? Pero ang Panginoon ay nalungkot. Yung bahagya siyang natigilan, ang Panginoon ay nalungkot sa kanyang puso dahil nakita niya may isa na namang kaluluwa ang nalaglag sa kanyang buhay na kamay. Amen? Kasi inano niya pa inattempt niya pa na alamin yung third pull. Inattempt niya pa na tanungin ng Panginoon kung ano talaga yung pinakawagas na pagsunod. Di ba? Yung sakdal na pagtupad.
Can you say amen? So ang Panginoon naman, hindi niya sana gusto na yun ang maging topic. Gusto ng Panginoon, humantong pa siya sa judgment. Hatulan siya sa mga gawa. Pero nag-cross, mga kapatid, siya beyond mercy and judgment. Yun po ang mga sandali, mga kapatid, na nakakatakot sa buhay ng isang tao. When you cross between life and judgment. At na mag-cross, mga kapatid, yung young rich ruler, between life and judgment, nahatulan siya. He is guilty. Hindi niya kayang paglingkuran ng Panginoon ng buong puso at buong lakas niya. Dahil umiiral pa rin sa kanya yung kanyang intellectual faith. Umiiral pa rin sa kanya yung kanyang background, yung kanyang tradisyon, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang popularity, yung kanyang wisdom and knowledge. Sa pag-iisip, hindi niya rin kayang paglingkuran ng Diyos ng buong puso at buong pag-iisip. Kasi ang isip niya, mga kapatid, ay puno ng mga intellectual conception. Puno ng mga tinatawag na libro ng tinatawag na Judaism, libro ng mga maaaring Pharisees and Sadducees. Nabasa niya lahat ng mga reference book ng mga great teacher at that time. At paano ang kanyang mind maglilingkod sa Diyos. Hindi pa siya na-change. Kaya nga sabi ni Paul, be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and perfect will of God. So hindi pa siya dumaan doon sa power of transformation. Hindi pa niya na-experience yung renewing of his mind. Kasi pag nirenew ang kanyang mind, tinransform ng Holy Spirit, mako-convert ang kanyang spirit into a different nature. Diba? Kapag ang espiritu niya, mga kapatid, dumaan sa renewing, dumaan sa power of transformation, it will produce another nature. Can you say amen? So wala siyang ganun. Wala siyang dinaanan. At hindi niya rin ma-evaluate, hindi niya rin ma-define what is good and what is perfect will of God. Kaya minagaling niya na lang na tumahimik. Diba? Hindi na humakbang. Kasi kung hakbang ba siya, susunod pa siya, ang susunod na tanong, ready ka na bang lumakad sa aking nilalakaran? Di ba? Hindi na po siya sumunod eh. Di ba? Yung next step noon, kasi nang sabihin ng Panginoon, come, follow me. Sell all thou hast. Give to the poor. Natigilan na siya. Hindi na siya nag-attempt ng another step para sundin ang mga salitang yon, kundi naiwan na siya doon. Napako na siya doon. Amen. Ano po ang nangyari? May kwento ang propeta dyan. Ang sumunod na istorya, nakita na siya sa hell. Di ba? Yung young rich ruler, nakita na siya sa hell at natanaw ng young rich ruler si Lazarus on the other side. Di ba? May kwentong gano'n ang prophet. At gusto niya, sabi niya, sana maidaw-daw ni Lazarus sa tubig yung kanyang daliri at ipatak sa akin dila dahil napakainit dito sa aking kinalalagyan. Wala pa namang apoy doon, wala pa naman yung lake of fire doon, pero daman-daman na doon, di ba? Yung tinatawag na hirap, yung pain, yung groaning, di ba? Kaya bago dumating ang hell, may isang dimension before hell na meron ka ng suffering. Di ba? Meron ka ng tinatawag na agony. Meron ka ng groaning. Meron ka ng paghihirap, paghibik. Di ba? Na dinadanas. Pero wala pa yung hell. Naghihintay pa lang ng judgment yun. Di ba? Wala pa yung verdict, yung final verdict. Kaya napakahalaga mga kapatid na maganap sa isang mananampalataya. Yung tinatawag na 11, pang-11 pala yun, 11 commandment, which is love. Amen? Kaya yun po mga kapatid ang kailangan ng tinatawag na mananampalataya. Amen? Saan po pinosisyon yun? Yung charity ni Paul, di ba yung sinasabing gano'n na charity, 1 Corinthians 13, in-expound ng propeta kung paano ang breaking sa message na Hear Ye Him, 1958. Ang sabi niya dito, okay, and now as we get on with our sin,
we find Jesus taken 3 men, Peter, James, and John. And he was fixing to do something. And when God does anything, he always makes it before witnesses. He just does not do it loosely. He makes a witness. And in the Old Testament and in the New Testament too, 3 is a witness. So he took Peter, James, and John to be a witness of what God was fixing to do. I've often thought when he went into the house of Jairus to raise up her daughter, or his daughter from the dead, we find him taking Peter, James, and John. Those 3. And it may just be a little thought on my own, but each of those represented something. Peter represented faith, and James represented hope, and John represented charity. Hope, faith, and charity, and these are the 3 greatest gifts. And God was manifesting His works through His 3 great gifts. Pag wala kang hope, baka hindi ka na magpatuloy sa paglilingkod at sabihin mong sa tagal ng rapture nagsawa na ako, napagod na ako sa tagal ng rapture kasi nawala yung hope. Di ba? Kaya mahalaga din yung hope. Meron ka mga pina-prayer request, linggo-linggo, Lord, ganito po. Tumagal na. Bumigay yung hope. Di ba? Kasama na din ang faith kasi nung mawala na yung hope mo, yun ang last yun ang last resource mo para mag-materialize yung faith. Di ba? Kaya kasama po sa usapin, mga kabatid, si James. Because James represent hope. And Peter represent faith. Sobrang lakas ng faith ni Peter. Di ba? Sobrang tibay ng kanyang pananampalataya. Pero kung wala si John, which is charity, amen, ay mawawalang saysay, mga kapatid, di ba? Because the greatest things sa 3 ito ay ang charity. Amen. And God was manifesting His works through His 3 great gifts. Amen. Kaya mahalaga po ang 3 kaloob na yan. Amen. Sino sa 3 ang sinabihan ng Panginoon? Kung naisin ko, ang isa dito na nakatayo sa inyo ay makita ako at makita niya ang lahat, ang aking pagparito, ang lahat ng mga pangako ko, manatili siyang buhay na makita ako. Amen. Kung nanaisin ko yun na mangyari, ang sino tinutukoy niya sa tingin niyo? Si John. Di ba? Si John sa kanyang old age, dumating ang revelation. Di ba? Ng Patmos, ng vision of Patmos. Kaya si John yung mapalad. Siya yung representation doon ng pag-ibig ng Diyos. Kaya siya yung nakahilig doon sa Last Supper. Meron nakahilig sa dibdib ni Christ, si John yun. Gusto niya lagi marinig yung tibok ng puso ng kanyang tinatawag na Panginoon. So sino ba mga kapatid ang may ganyang katangian? Ang bride. Ang bride ang tanging, di ba, grupo na kung saan ay gusto niyan laging marinig yung tinatawag na beat ng heart ng ating Panginoon. Amen? Yun yung gustong makaganap sa buong kalooban ng kanyang groom, ang bride. Di ba? Kaya tipo siya ni John. Kaya yun yung tipo ng God's love. Yun ang tipo ng charity. Itinipo lahat yon kay John. Kaya ano ang epekto ng tinatawag na pag-ibig ng Diyos? Why will I fear when death comes? How I want to love the Lord, that when it comes to the place where everything is gone, divine grace will step in someday and pack me across river of the Jordan yonder into a better land where there's no sickness or death or sorrow. I love the Lord. You love the Lord. We have got nothing
no sickness, no diseases, nothing else can separate us. That love of God goes right on. And when you love Him and come to the end, where love can't act no longer in your behalf, sovereign grace will take love's place. Amen. Can you say amen? Yun ang pinangahawakan, mga kapatid, ng propeta. Amen. Merong pangako ang Panginoon. Di ba? At siya'y nag-rely doon. Kaya sa blasphemous names, bago po mamatay ang propeta, alam niya na rin na siya'y mamamatay. Di ba? Sapagkat may mga bisyo na siya, may mga mensahe na siya na iniiwan sa mga tao. At ang pinangawakan niya ron, mga kapatid, sabi niya, kung ang tinatawag na, sabi rito, kung hindi mag-take effect, ang sabi niya rito, ang sabi niya ron sa taas, where everything is gone, divine grace will step into someday and pack me across the river of Jordan yonder into a better land when there's no sickness or death or sorrow. I love the Lord. You love the Lord. We got nothing, no sickness, no diseases. Nothing else can separate us. That love of God goes right on when you love Him and come to the end where love can act no longer in your behalf. Sovereign grace will take love's place. Can you say amen? Kaya nangyari kay Brother Branham, di ba? Doon sa last moment ng kanyang buhay, gumaling siya doon sa kanyang every 7 years na problema, ulcer. Di ba? Problem ni Brother Branham, every 7 years sumusumpong. Naapektuhan ang mission niya. Pero noong 1965, bago siya kunin, ano nangyari? Miraculous things take place. Ang prophet ay gumaling. Di ba? Pinangaral niya yung on the wings of the snow white dove. Sabi niya, alam ko, I believe, na ako'y magaling na at wala na yung karamdaman na yun. Amen? Dahil nakita niya yung vision. Ayan na naman, yung squirrel, yung black squirrel. Nakaabang na naman. Tatalunan na naman siya sa bibig. Umilag yung propeta at yung black squirrel bumaksak sa mga tinik. At sabi sa kanya ng tinig, yung gumagambala sa iyo na yan, na espiritu ay hindi na muling gagambala sa iyo. Can you say amen? Ikaw ay kinahabagan. Amen. At ang doon niya pinangaral yung on the wings of the snow white dove. Kaya lang, di ba? Mga ilang months lang later, after that, kinuha na ang propeta. Amen? With broken bones, lahat, bali-bali. Pero bago po siya, mga kapatid, di ba? Ilibing, may autopsy. Inotopsy uli. Restored lahat ng buto. May divine healing pa rin, di ba? Meron pa rin intervention, yung tinatawag na divine healing sa kanyang katawan. Bago po ilagay sa casket, yung servant of God, ni-restore lahat po yun, mga kapatid. Di ba? Kaya yung salitang pinapangaral niya ay buhay. Amen. Pero kailangan na siyang kunin, sabing ganon. Para dumating naman yung ministry ng anak ng tao in many-membered body. Can you say amen? Yung the works that I do, you shall do also. And greater things than this shall you do. Because I will go to the Father. Kaya nagkaroon ng continuation yung ministry. Amen. Ng anak ng tao. Amen. Sa pamamagitan na ni John. Sino naman si John? Si John ay tipo natin. Tayo ang tipo ni John, the beloved. Tayo yung tipo ng bride na nagpatuloy ng ministry hanggang sa dulo. Pinakita sa atin, mga kapatid, ang lahat ng kaganapan. Amen. Mawi-witness natin yung lahat ng events. Mawi-witness natin yung resurrection ng ating loved ones. Mawi-witness natin yung catching away of the bride. Diba? Mawi-witness natin lahat ng events. Kasi tipo tayo ni John. Amen. Na sinasabing John ay type ng love.
Kaya nasaan po ang portion, mga kapatid, ang bride? Pagdating sa pyramid, nasa tuktok. Diba? Asahin natin sa blasphemous names. First, foundationally is faith. Sila Peter yon. Second, add to your faith virtue, your virtue knowledge, from knowledge temperance, from temperance patience, to patience godliness, and from godliness brotherly love, pag-ibig sa kapatiran, di ba? Then brotherly kindness, and then love, being the capstone. The 7 of those things, the 7 church ages, the 7 stars of the church ages, and all of it is tempered together by the Holy Spirit. Can you say amen? So yun yung tinatawag na panghuli. And now, that's what it takes to become a servant of Christ. Christ built His church in 7 church ages. His bride, a person, woman, church, 7 church ages constitute and make the bride. Some out of this age, some out of that age, some out of that age, and all together shaping it like a pyramid. So paano po yan magiging pyramid kung putol? Di ba? Kaya tayo yung last part. Di ba? Na cupping of the headstone, ito yung last part na member ng katawan ni Kristo, amen, Mrs. Jesus Christ. Amen. The love part of God. Tayo po yun, yung love part of God. Yung pag-ibig na bahagi ng Diyos ay ang bride in these last days. Paano po minamanifest niya yung pag-ibig na yun? It's got to be the word all the way. If you love me, obey my commandments. At ang first and great commandment is love your God with all your heart, with all your mind. Dalawa po yun. Amen. With all your heart, pwede na Lord. Patay na yung luma kong pagkatao. Diba? Patay na ang unbelief. Patay na ang tinatawag na doubt. Kaya you can love God with all your heart. Amen? Dahil gene seed yun, germ seed. Nung ma-germitize yun, anong expression nun? Faith. Kaya in the human heart, merong little compartment. If you are not born again, ang nakatira doon is snake. Amen? But sabi ganon, if the nature of your soul is God, amen, if you are born again, pinalitan na yon mga kapatid ng, ano yun, dove. Diba? Inalis, pinatay yung snake. At yung dove, mga kapatid, ang nirepresent niya ngayon. So, kaya niya nang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa niya. Can you say amen? Sapagkat, change na siya. Pag sinabing change heart, same heart naman yun eh. Pero binago doon yung control tower ng heart. Pag change heart, di ba? Yung control tower ng heart, which is the soul, ay bago na. Hindi na yung tinatawag na lumang pagkatao ang nagko-control sa'yo. Then, mamahalin mo na ang Diyos. Di ba? With all your strength, with all your might, every word entitled us to the token. The same day sa new birth. New birth is word all the way. Can you say amen? Kaya doon magaganap yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Amen. Sa panahon ng capstone bride. Amen. Sa leeg, hindi po. May kulang pa rin. Kaya kailangang ikap pa rin itong tinatawag na perfect love. Kaya nang ikap ng Diyos yung perfect love sa body, ano nangyari doon sa bride? Nagkaroon siya ng clear understanding. Nagkaroon siya ng redemption. Nagkaroon siya ng placing of a son. Kailan ba pinlace si Luther as a son? Doon sa opening ng seal. Kailan pinlace si Brother Branham as a son? Doon sa opening ng seal. Siya yung pampito, di ba? Doon na anghel na nilagay doon sa constellation. Yun ang adoption ni Brother Branham. Ang adoption nila Peter, di ba? Ang adoption mga kapatid nila Peter sa Day of Pentecost. Ang adoption nila Luther, Wesley, doon sa opening ng seals. And they shouted for joy.
at tinawag ngayon happy time. Sino ba hindi magiging happy? Dahil ang buong church ages says, pinosisyon doon sa placing of a son. Doon dumating ang adoption ng buong 7 church ages. So opening ng 7 seals. Can you say amen? Bakit? Bakit doon lang Pastor dumating? Doon lang dumating yung capstone. Doon lang dumating yung perfect word na walang iba, charity. Diba? Doon lang nila magagawang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagsunod sa mensahe. Nabuksan na kasi ang kabuuan ng mensahe. Mahal ni Luther ang Diyos sa kanyang kapanahunan, pero nakailalim pa rin siya sa turo na yun. Diba? May Trinity na turo, anti-Semitic. Can you say amen? Pero ang Diyos pumikit. Lahat ng pag-aalinlangan doon sa kapanahunan na yun, hindi binilang ng Diyos kay Luther. Dahil alam niya, si Luther ay predestinated unto adoption. Si Luther ay predestinated unto the opening of the seals. Yung word na sinasabi, we are predestinated unto the adoption of children. Ang ibig sabihin nun, nakatalaga tayo doon sa opening ng seals. Ang ating redemption, di ba, ang tinatawag na judgment doon sa opening ng seals. Kaya hindi tayo i-judge before the opening of the seals. Kasi we are predestinated unto the adoption of children. Lahat ng 7 church ages, mga kapatid, hindi i-judge. Sapagkat sila predestinated unto the adoption of children. At yun ang opening ng seals. Kaya sabi ng prophet, when the actual seals was broken, is broken, the day of redemption is over. Nagets nyo, mga kapatid? Kaya lahat ng sinasabi ng propeta, tie up lahat yan, mga kapatid, patungkol sa huling kapanahunan. Kaya mag-rejoice tayo. Nabuksan tayo doon sa 11th commandment. Amen? Pag na-receive mo yun, yung second commandment ay maipapamuhay mo. Kapag may charity ka, tiyak may brotherly kindness ka. Can you say amen? Pwede ka magkaroon ng brotherly kindness, pero wala kang charity. Sabi sa Korinto, pwede mong ipasunog ang iyong katawan dahil sa pagmamahal mo, pwede kang maging martir, pero kung wala kang charity, you are nothing. Di ba? Pwede kang magkaroon ng kapangyarihan, i-move mo yung bundok doon. Di ba? Mangyari dahil sa dakilang faith mo. Pero apart from charity, you are nothing. Kaya ginanon ni Paul yung breaking doon. Kaya mahalaga talaga yung charity. Kaya sa lahat ng mensahe na to na ating naririnig, ating nababasa, magkakaroon lang ito ng manifestation, real manifestation, kung meron tayong charity. Pero kung wala pa yon, man-made lang yon, intellectual lang yon. Diba? Ang mangyayari sa pagsunod mo, here a little, there a little, sundin mo ngayon, bukas makakalimutan mo. Diba? Ang sasabihin mo, may preaching bang ganun si pastor? Diba? Sinunod mo ngayon, bukas, makakalimutan mo na naman, ibabakbak na naman sa pulpito, kasi ang utos para sa iyo ay bilin at bilin, utos at utos, parang moral law sa panahon ni Moses. Diba? Kaya every time na binabasa si Moses, yung the same veil ay nandyan pa rin sa ating mga tinatawag na ulo, sa ating mga mata. Kasi ibig sabihin nun, under ka pa rin ng ceremonial law. Pag under ka pa rin ng ceremonial law, ang mensahe sa iyo, bilin at bilin, utos at utos, labag dito, labag doon. Diba? Ang mangyayari sa atin doon, duguan, sugatan, at sasabihin natin, binugbog na naman kami ni pastor ng mensahe. Duguan na naman kami, may tama na naman ako dito. Diba? Nasasaktan ka, nahihiwa ka ng mensahe, magmumurmur ka, at sasabihin mo doon sa sambayan mo, come out na tayo kay pastor. Sinasaktan tayo, binabakbakan tayo, kasi ceremonial law. Wala pang cupping ng headstone. Hindi pa dumadating yung real charity. Kasi kung ang real charity ay darating, i-cup ka doon. Silyado, sementado, hindi na pwedeng pag-iwalayin. Doon matutupad yung sinabi ng Biblia, no one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus.
Di ba? Bakit na-separate? Baka wala pa ang pag-ibig ng Diyos. Hindi. Diyan lang kami umiwalay. Kay Kristo, hindi kami umiwalay. Sino may sabi sa iyo na hindi ka umiwalay kay Kristo? The message and the messenger is the same. Can you say amen? Di ba? If you accept me, accept my servant, whom I sent. Di ba? Kung hindi nyo tinanggap ang aking aliping lingkod na sinugo, hindi nyo rin ako tinanggap na nagsugo. Can you say amen? Kaya malinaw pa yon. Sa sikat ng araw, kailangan maikap ka sa charity. Pag naikap ka doon sa charity, na sinasabi natin ngayon na 11 commandment, you can do all things through Christ. Di ba? You can do all things through Christ who strengthen us. Kaya matutupad lahat na sinabi ni Paul na Scripture, no one can separate us from the love of God. Binabasa mo yung Scripture. Tinanong ka ni Pastor, saan ka na? Pastor, hindi ako nakasimba eh. Pasensya ka na, wala akong pamasahe. Di na-separate ka. Di ba? Na-separate ka ng isang service. Lagi mo sinasabi sa Scripture, no one can separate us from the love of God. Pastor, o ano yun? Gabundok yung labada ko. Wala akong maisuot, kaya alam mo na yun. So di na-separate ka rin. Nakuha nyo mga kapatid? Kinakailan, no one can separate us from the love of God. Hindi ang kayamanan, bakit hindi ka nakasimba? Pastor, merong deal. Sayang. Big deal. Tutulong pa naman ako sa simbahan. So mga kapatid, na-separate ka rin kasi wala ka sa presensya niya nung oras na yon. Kaya yung word na no one can separate us, mga kapatid, lagi kang nasa presensya ng ating Panginoon. Paano mangyayari yan? Kung nakap ka sa headstone. Kung yung real charity na iumpong. Hindi lang basta dinikit yun. Sabi ng prophet, sinimento yun. Kung sementado na yun, wala nang in-between. Wala nang reservation. Amen. Na magaganap sa ating paglilingkod. Kaya doon matutupad yung sinasabi doon sa Roma na wala nang makapag-iwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus. Can you say amen? Why? Naikap ka na sa headstone. Naikap ka na sa charity ng ating Panginoon. Kaya yung bilin at bilin, utos at utos, magiging reality sa iyo ang mensahe. Magiging living word. Kaya matutupad yung Malakay 4. Literally, turn the hearts of the children to their fathers. Literally. Bakit literally? Word made flesh. Diba? Yung word ay naging flesh. Kaya literally, nagkatawan tao, yung mga utos, yung mga mensahe na yon, nagkatawan tao sa fullness ng bride of Christ. Kaya purihin ang ating Panginoon, short lang yung mensahe. Amen. I hope nakita natin. Diba? Na yung 11 commandment pala na yun, yun yung pinaka buong layunin ng Diyos. Yun yung tinatawag na 7 seal. Sinabi rin, ano bang 7 seal? All that was in God, He poured it into Christ. So kung hindi mo makita yon, paano mo sasambahin si Kristo ng buong pusong pagsamba? Diba? Marami na nga ngayon, mga kapatid, hindi na kinikilala si Kristo na Diyos. Diba? Yung LA, meron sila malaking billboard. Nilagay nila doon, we don't believe that Jesus Christ is God. Laki-laki ng billboard. Diba? Pinangangalandakan nila. Amen. Dahil matutupad ang mga hula. Thou art Capernaum. Diba? One of this day, you will sink at the bottom of the sea. Thou calling by the name of angels. Sino naman yung tinutukoy na syudad? By the name of angels. Di Los Angeles. Diba? Matutupad ang mga hula. Tipo sila ng Capernaum. And you say amen na isang araw ay masusumpungan sila doon sa ilalim ng dagat. Parang Pompeii. Diba? Ano yun mga kapatid? Nawasak. Marami ng mga syudad, mga kapatid, ang dinilit ng Panginoon.
Can you say amen? Kaya, mapalad pa rin ang bansang Pilipinas. Diba? May mga grupo pa rin ng mga totoong naglilingkod sa presensya ng Diyos. Diba? Totoong lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. Kahit maraming mga katiwalian, maraming korupsyon, diba? Maraming korap na mga leader, maraming masasama, akyat bahay, lahat na masasamang tao, meron pa rin tunay na bride na nandyan. Amen, sa bansang ito. You are the light of this world. Diba? Kapag taglay mo ang pag-ibig na yon, ikaw ay liwanag. Can you say amen? Ang pag-ibig na yon ay liwanag. Kasi yun ang tinatawag na tanglaw. Subukan mo pag may kaguluhan. Diba? I-share mo ang pag-ibig ng Diyos. Papayapa yun. Diba? Diba? May nag-aaway siya. Brad, dapat magmahalan tayo. Liwanag na kagad yun. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to His name. Kaya yun po ay magaganap. Lahat ng mga mensahe na yan, magiging word made flesh. Magiging reality. Hindi lang thought. Diba? Hindi lang code of ethic na nire-recite o minimemorize na conduct order doctrine. Maraming nakakabisado niyan. Pero kailangan niya ipamuhay galing sa puso. Dahil kung hindi, ano po, magiging ritual yan. Can you say amen? Kaya ayaw ng Panginoon ng tradisyon na pagsamba, ritual na pagsamba. Sabi ng Panginoon, I know you not, ye workers of iniquity. Sa araw na yon, ang sabihin nila, Panginoon, in thy name, we do these things. We do these miracles. Sabi ng Panginoon, I know you not, ye workers of iniquity. Ano po yon? Tradisyon. Diba? Ano yung iniquity? Isang bagay na alam mo na katotohanan, revealed word, hindi mo pa tinanggap at pinaniwalaan. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Do you love Him? Amen. Kung ang kobenante mo ay para sa bride, ipaparinig talaga sa iyo ng Panginoon lahat ng mga mensahe. Matitigas man o mahirap man tanggapin, ipaparinig talaga sa iyo ng Panginoon. At mamasdan ng Diyos ang manifestation mo bilang bride kung papaano mo yan sundin at ipamuhay. Diba? Lahat na ng nakakatisod na mensahe, mga kapatid, sa iba, sa iyo ay magiging kaibig-ibig. Biruin mo nakakatisod na mensahe para sa iba, yung tinayuan ng bride. Pero para sa atin, di ba? Yan ay kaibig-ibig na mensahe. Di ba? Sasabihin, nagre-revive kami Pag yan ang pinipreach, kayo natitisod. Di ba? Kaya iba-ibang kobenante to, mga kapatid. Sino ba naman ang magre-response sa love letter ni Kristo? Kundi yung bride ni Kristo. Di ba? Nakakita ba kayo ng isang brother, binata, nagbabasa ng letter, as ngingiti-ngiti. Gaganon-ganon pa sa dibdib, luluha-luha pa. Yung isa sasabihin, ano nangyayari dito sa taon to? Umiiyak pa. Paulit-ulit pa binabasa. Nabasa na binasa na naman. Wala kasi siyang pakialam. Hindi niya pag-ibig yun. Pag-ibig yun nung binata doon sa kanyang kasintaang babae. Ganon din ang mensahe, mga kapatid. Kung yung mensahe, kasi katisod-tisod sa iba, pero ikaw nagre-rejoice. Ikaw ay napupuspos, naiiyak pa, naluluha pa. Diba? All out, sold out ka sa mensahe. But yung iba, walang pakialam. Baka libakin ka pa nila, sabihin, new birth, basic naman yan. Diba? O kung ano-ano pang term, marinig mo na panlalait. Mga ngaral lang kayo. New Year's resolution pa. Diba? Grabe, mga kapatid, yung term dito sa atin, mga kapatid. New Year's resolution lang daw ito. Okay, sa kanila ganon, pero sa atin, kaibig-ibig ang mensahe na yan. Amen? Diyan magaganap, diyan magkakalantaran. Kung sino yung magmamahal sa Diyos na with all your heart, with all your mind. Kung sino yung magmamanifest do sa first commandment. Alam nyo na kung sino yun. Yun ang bride of Christ.
na nakasapul ng 100% na to na mensahe. Can you say amen? So hindi po natin ina-achieve ang 99% dito o 99.9% na pagtupad. Ang talagang gusto nating malakaran at paniwalaan ay ang 100% na mensahe. Walang bawas at walang kulang. So God bless you all at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At kung meron pong mga kahilingan at mga prayer request, ayun, pinasa sa akin, sama natin ang kapatid natin, Brother Eden, sa mga palpitation niya na pinagdadaanan. Tumayo na po tayo at isa na pong consecration song. Hallelujah. Glory. Complete healing at recovery. Nino to? Ni Yamsi, anak ni Sugar, Sister Sugar, Brother Judy, si Yamsi. Sino pa po? May prayer request. Habang inaawit po yan ng mahinahon na pag-awit, wala na po. O si Brother din, isama natin sa prayer. Okay, wala na po. Amen. So, isama din natin yung ating mga pinansyal na hanap buhay. Amen. Yung mga kagipitan ng mga kapatiran na ating nararamdaman sa panahon na to. Amen. Alam niyo po, yung mga buwan na yan, pag malapit ng mag-June, pumipiligro na po, mga kapatid, yung kalagayan ng mga tao. Sabi nila yan yung dipeligro. Ano ba tawag doon? Yung panahon na yon. But, alam natin, mga kapatid, naikap tayo kay Kristo. Naikap tayo sa pag-ibig ni Kristo. Kaya ang lahat ng yan ay may kasagutan. Amen? Can you say amen? Let's sing this song. Ano ba yan? Yan. Glory, hallelujah. Above all. Above all powers. Awitin natin. Above Hallelujah. all key, Na may pagpupuri at panambahan. above all dangers, and all created things, Glory. above all wisdom, and all the ways of man. Glory. You were here before the world began. Hallelujah. Above all kingdom, above all throne, Glory. above all wonders the world has ever known, Thank you, Lord. above all wealth and treasures of the air. Amen. There's no way to measure what you hold. Hallelujah. Crucified, led behind Feel His presence. Hallelujah. Glory to God. Praise Him. Rejected Worship Him. and alone. Hallelujah. Trampled on the ground. You took the fall. Yes, oh God. Hallelujah. Praise. Praise Him. Above Glory. Glory to God. Hallelujah. crucified, laid behind the soul. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. Amen. And thought of me Once again, hallelujah. above Praise Him. Worship Him. crucified. Yes, Lord. Hallelujah. You Thank you, Jesus. to die. Thank you, Lord. Rejected and alone,
thought of me. Above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall Amen. and thought of me. Above all. Hallelujah. 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 Lord God, maraming salamat sa pag-ibig na yan, Panginoon, na iyong inalay sa mundong ito para sa iyong mga inibig. Hallelujah. At dahil diyan sa iyong pag-ibig, Panginoon, natawag ang iyong mga nobya na kung saan tatayo, mamumuhay sa iyong mga salita sa kanyang kapunuan. Narito po ang mga kahilingan aming tinataas sa iyo, ang complete healing ni Yamsi, anak ni Sugar. Pagalingin mo po ito, Panginoon. Hallelujah, sa kahilingan ni Brother Judy at ng iyong mga anak, Panginoon, sa oras na ito. Wala pong imposible at mahirap sa iyo. Ito po'y aming sinasamo. In Jesus Christ's name we pray. Ganon din ang palpitation, heart palpitation ni Brother Eden. Abutin mo siya sa oras na ito, Lord. Patuloy siyang nakikipagbaka, naninindigan sa pananampalataya sa iyong mga pangako. Kaya narito rin ang aming handog na panalangin para sa Kanya. Sa oras na ito, Lord, in-normalize mo po ang kanyang kalagayan. Man-normal ang kanyang tinatawag na heartbeat. At muli namin siyang makasama, Panginoon, sa mga darating pang araw at panambahan. Salamat sa iyo, Panginoon. Kiniklaim namin yan in the name of Jesus Christ. At lahat ng mga suliranin, kahirapan, problema, financially, Lord, nakita mo, nasumpungan mo sa iyong mga anak, Lord. Hallelujah. Tugunin mo po ang lahat ng ito, Lord. Kaya ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo, Panginoon. Inaalay sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Ang biyaya mo, ang pagpapala mo, sumaamin hanggang sa aming mga sambahayan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Palakpakan natin ang Panginoon. Dismiss na po tayo at magkita-kita tayong muli sa araw ng linggo.